Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Kaloy at ako muna ang uupo rito sa upuan ni Eka of Wonder. Pansamantala lang. Ngayon kasi wala si Eka. Pero gaya ng dati, tuloy pa rin ang mga kwento ng kilabot, pag-ibig at kababalaghan. Ang maririnig na ngayon ay isang orihinal na kwento, isang Tagalog horror love story na bumabalik sa ugat ng ating mga paniniwala. Ang kwento ng isang dalagang si Lyra, isang engkantong nagngangalang Silvano at ang punong balete na naging saksi sa kanilang lihim. Ito ang engkanto sa ilalim ng puno ng balete. May isang dalagang nagngangalang Lyra, isang simpleng babae mula sa Maynila. Pagod na sa lungsod, bumalik siya sa probinsya ng kanyang ina sa San Isidro, isang baryong tahimik ngunit may misteryong bumabalot. Sa gitna ng baryo ay may isang matandang puno ng balete. Ayon sa matatanda, may mga nawawala tuwing gabi. Huling nakikitang malapit sa punong iyon. Hindi ito pinaniwalaan ni Lyra. Para sa kanya, alamat lang iyon. Gusto lang ni Lyra ng katahimikan. Isang bagong simula. Pero sa San Isidro, may katahimikang may kasamang bulong. Isang araw habang naglalakad si Lyra sa bukid, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Silvano. Matangkad, maputi, may mapanuksong tingin at laging nakasuot ng puting barong. Ipinakilalang nakatira siya malapit sa balete. Madalas silang magtagpo, minsan sa ilalim ng punong mangga, minsan sa tabi ng sapa. Hindi namamalayan ni Lyra, hinihintay na niya ang bawat pagkikita nila. Ang kanyang puso tila nahuhulog sa isang taong misteryoso, ngunit laging mahinahon at malalim kung makatingin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ng mga tao na si Lyra'y laging tulala, laging pagod at minsan nakikitang nakatayo sa ilalim ng balete sa 10 oras ng gabi. Tila may kinakausap. Nagbabala. Ang albularyong si Aling Marta. May kinahuhumalingang engkanto ang dalaga. Binigyan si Lyra ng anting-anting at sinabihang isuot iyon kapag muling nakita si Silvano. Sa gabing nagkita silang muli, tumama ang liwanag ng buwan sa kwintas na suot ni Lyra. At doon, nagbago ang anyo ni Silvano. Maputla, mahaba ang katawan at itim ang mata. Hindi na tao, kundi isang nilalang ng dilim. Nang makita ang tunay na anyo ni Silvano, tumakbo si Lyra. Naririnig niya ang malungkot at galit na tinig nito habang siya'y papalayo. Hindi pa ito tapos, sigaw ng engkanto. Takot man, alam ni Lyra na hindi siya makakatakas habang may lihim na hindi pa nabubunyag. At ngayong alam niya ang katotohanan, may isa na lang siyang dapat gawin. Dumating si Aling Marta, kasama ang matatandang tagapangalaga ng baryo. Hindi lang si Lyra ang haharap sa engkanto, kundi ang buong paniniwala ng kanilang lahi. Liwanag ng buwan, muli siyang bumalik, hindi na para tumakbo, kundi para tapusin ang lahat. Sa piling ng mga matatanda at angkan ng paniniwala, hinarap ni Lyra ang nilalang na minsang minahal niya. Sa gitna ng panalangin, langis at liwanag, nagliyab ang hangin sa paligid ng punong balete. Si Lyra, sa wakas, tumayo hindi bilang irog, kundi bilang tagapagligtas ng sarili niyang kaluluwa. Sa isang iglap, nagliyab ang katawang wala na sa anyong tao. Ang dating lalaking minahal niya ay abo na ngayon, kasama ng pangakong hindi kailanman matutupad. At sa unang pagkakataon, tumahimik ang punong balete. Akala ng lahat, tapos na ang lahat. Tahimik na muli ang baryo. Ngunit sa puso ni Lyra, may iniwang apoy ang gabing iyon na hindi kailanman mamamatay. Lumipas ang mga araw, ngunit tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ni Lyra ang boses mula sa dilim. At minsan, kapag siya'y nag-iisa, may nakikita siyang anino sa salamin. Hindi sarili niya, kundi isang lalaking hindi pa rin nawawala. Matapos ang lahat, tahimik na muli ang paligid. Si Lyra,
ay muling nabubuhay sa araw-araw, parang wala nang nangyari. Ngunit sa tuwing lumalapit ang kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin siyang tinig. Isang bulong na pamilyar at isang alaala na ayaw pa ring lumisan. Sa huling gabi ng kabilugan ng buwan, tumayo si Lyra sa harap ng salamin at doon nakita niyang muli. Hindi ang nilalang, kundi ang lalaking minsang minahal niya. Tahimik, malamig, at sa pagbulong ng mahal kita, tuluyan na siyang lumuhod at tuluyang napaluha. Hindi lahat ng pag-ibig ay para sa atin. May mga damdaming isinilang sa dilim, maganda sa simula, pero may halong panganib. Si Lyra, isang babaeng naniwala sa pag-ibig, pero natutong makinig sa kanyang sarili. Dahil sa bandang huli, ang tunay na pagmamahal, hindi ka iiwan na wasak. Minsan, kailangan mong harapin ang anino para muling makita ang sarili mong liwanag. Ako nga pala si Kaloy. Kung may sarili kang kwento ng kababalaghan o pag-ibig na may kilabot, i-message nyo lang kami dito sa Echo of Wonder. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod na kwento.